Magandang araw mga kaibigan. Isang kwento na naman ang aking inihanda para sa inyo na tiyak kong kakapulutan ng aral. Ito ay kwento ng isang sosyalerang empleyada na pinagbintangang magnanakaw ang isang lalaki. Pero sa huli ay sobra talaga niya itong pinagsisihan nang makilala niya kung sino nga ba ang lalaki na kanyang pinagbintangan. Paano nga ba ito nangyari? Halina at samahan niyo ako hanggang dulo. Pero kung bago ka pa lamang sa aking channel, paki-like po ng ating video. Pakipindot na rin po ng subscribe button. Gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang upload. Mula pagkabata ni Angelica ay napapansin na rin ng kanyang mga magulang ang kakaibang talino na tinataglay nito. Hanggang sa kanyang pagtanda at makapagtapos ng kolehiyo ay siya pa rin ang nangunguna sa ranking ng kanilang klase. Matapos ding makagraduate ni Angelica at mairaos ang kanyang bakasyon ay kaagad din naman siyang naghanap ng trabaho. Nag-apply siya sa isang sikat na kumpanya. Dahil noon pa man daw, ay pinapangarap na niyang makapasok sa kumpanyang ito. Noong makapag-apply na si Angelica, ay kaagad din naman siyang natanggap. At sa unang araw pa lamang ng kanyang trabaho, ay agad siyang nagpakitang gilas sa kanyang mga boss. Ipinamalas niya ang kanyang galing at talino na kanyang nalalaman. At dahil na nga rin sa katalinuhan ni Angelica, at sa angking galing nito sa trabaho ay madalas siyang purihin ng kanyang manager. Ginagawa raw kasi ni Angelica ang lahat ng kanyang makakaya. Magawa lamang ng maayos at maganda ang kanyang trabaho na naging dahilan din para mapag-usapan siya ng mga nakakataas sa kanya. Sa ilang buwan pa lamang na pagtatrabaho ni Angelica sa kumpanyang iyon ay agad din siyang na-promote sa isang mataas na posisyon dahil na nga rin ito sa magandang performance na kanyang ipinapakita. Matapos ang kanyang promotion na natanggap, ay kasabay din ito ang pagtaas ng kanyang sweldo. Sa tuwing makakatanggap ng sweldo si Angelica, ay itinatabi niya ang kalahati nito para ibigay sa kanyang mga magulang. Samantalang ang kalahati naman ay ginagastos niya para sa kanyang sarili. Hindi siya nagdadalawang isip na bilihin ang mga bagay na gusto niya dahil reward nga daw niya ang mga ito para sa kanyang sarili. Pagkatapos noon ay balik trabaho na naman si Angelica. Kagaya ng dati ay magsisipag ulit siya para muli siyang mapansin ng supervisor at ng iba pa nilang mga boss. Subalit sa kabila ng katalinuhan at kagalingan na mayroon nitong si Angelica, ay hindi rin talaga may tatanggi ng ibang empleyado sa kumpanyang iyon na naiinis din sila kay Angelica. Dahil kahit nga daw magaling ito, ay hindi rin daw talaga maganda ang pag-uugali nito na ipinapakita sa kanila. O sa madaling sabi, ay may attitude nga daw talaga itong si Angelica. Dahil sa tuwing magkakaroon sila ng salo-salo o isang selebrasyon, kasama ang iba pang mga empleyado, ay lagi rin daw talagang tumatanggi si Angelica na makihalubilo sa kanila. Ang tanging dahilan nga daw niya ay ayaw niyang sumama sa mga low class na empleyado doon. Kaya't wala rin daw talaga silang magawa, kundi irespeto na lamang ang kagustuhan ni Angelica. May mga pagkakataon naman na pinagtatawanan ni Angelica ang ibang mga empleyado na nagkakamali sa kanilang trabaho dahil ayaw nga daw nilang gumaya sa kanya na laging perpekto ang kanyang mga ginagawa. Sumapit na naman ang katapusan ng buwan at masayang masaya talaga si Angelica dahil araw na naman daw ng kanilang sweldo. Nakatanggap ng malaking pera si Angelica, ngunit wala pa rin itong ipinagbago. Ginagawa niya pa rin ang mga bagay na nagpapasaya sa kanya. At ito nga ay ang pagbili ng mga alahas. Ginagawa niya pa rin ang mga ito kahit napakarami na niyang mamahaling alahas. At ang ilan nga sa mga ito ay hindi na rin niya nagagamit.
Pero wala nga rin daw siyang magagawa dahil ang paggastos nga daw para sa kanyang sarili ang tanging nagpapasaya sa kanya. Isang araw, kinaumagahan, habang naghahanda si Angelica sa pagpasok sa kanyang trabaho, ay napagdesisyonan niyang suotin ang isa sa mga binili niyang mamahaling kwintas dahil napakaganda nga daw nito at bagay na bagay daw ito sa kanya. Nang makarating ng kumpanya at makapasok sa opisina, ay umagaw ng kanyang pansin ang isang lalaki na tila napaka-formal ng kasuotan. Kaya napatawa na lamang siya dahil malamang daw ay isa itong baguhang empleyado. Pero sa kabilang banda ay hindi ikinatuwa ni Angelica ang pagpasok doon ng baguhang empleyado dahil ang mga empleyadong may mataas na posisyon lamang daw ang may karapatang pumasok sa opisinang iyon. Maya-maya pa ay umupo muna ang naturang lalaki sa tabi ng pwesto kung saan nagtatrabaho itong si Angelica. Habang si Angelica naman ay napagpasyahang magtungo muna sa CR. Kaya naman tinanggal niya muna ang kanyang kwintas at inilapag sa kanyang lamesa. Ilang saglit pa ang lumipas sa pagbalik ni Angelica sa kanyang lamesa. Noong kukunin na sana niya ang kanyang kwintas na inilapag doon, ay napansin niyang nawawala na ito. Agad siyang nakaramdam ng kaba at dali-daling hinanap ito. Subalit kahit saang sulok ng lamesa niya ito hanapin, ay hindi niya pa rin ito makita. Kaya naman nang muli niyang makita ang lalaking nakaupo sa tabi ng kanyang table, ay napaisip siyang ito ang kumuha ng kanyang kwintas. Kaagad na sinigawan at nilapitan ni Angelica ang lalaking ito at kanyang sinabi, "Hoy, ikaw lalaki, sigurado kung ikaw ang kumuha ng nawawala kong kwintas. Napakakapal naman ng mukha mo para pagnakawan ako. Kaya bago-bago mo lamang dito, ganyan kaagad ang ginagawa mo? Ilabas mo ang kwintas ko." Nagulat na lamang dito ang naturang lalaki nang bigla siyang pagbintangan na Angelica dahil hindi nga daw niya inaasahan na may ganoong mangyayari sa opisinang iyon. Agad din naman siyang sumagot kay Angelica, "Excuse me miss, pero wala akong alam dyan sa mga ibinibintang mo sa akin. Dahil bakit ko naman kukunin ang kwintas mo kung kaya ko namang bumili para sa sarili ko?" Dito ay mas lalong nagalit si Angelica sa isinagot sa kanya ng lalaking iyon. "Aba, at talagang nagmamaang-maangan ka pa. At sinabi mo pa talaga na kaya mong bumili ng ganoong kwintas. Baka nabibigla ka lang. Hindi mo ata alam kung magkano ang halaga ng kwintas na iyon na kinuha mo. At siguro pa nga, hindi mo talaga afford ang ganoong klase ng mga alahas." Dahil sa walang tigil na pagsigaw ni Angelica sa lalaking iyon, ay hindi napigilang pagtinginan siya ng lahat ng empleyadong nasa loob ng opisinang iyon. At tila gulat na gulat at hindi talaga sila makapaniwala sa ginagawa at mga sinasabi ni Angelica. Maya-maya pa ay mayroong isang empleyado doon ang lumapit at kinausap siya. "Hoy Angelica, bakit ganyan ka makipag-usap sa lalaking ito? Baka hindi mo alam, siya ang nag-iisang anak ng CEO ng kumpanyang ito. Isa siya sa mga ginagalang na boss dito." Gulat na gulat at napahiya si Angelica noong marinig niya ang mga sinabi ng kanyang katrabaho. Napahawak na lamang siya sa kanyang table dahil sa sobrang gulat. At nang subukan niyang buklatin ang mga papeles na nakalagay sa kanyang lamesa, ay mas lalo siyang napahiya nang makita niya doon ang kwintas na kanyang hinahanap na inakala niya na ninakaw daw ng lalaking kanyang pinagbibintangan. Pero lingid sa kanyang kaalaman, ang lalaki palang ito ay ang anak ng may-ari ng kumpanya na kanyang pinagtatrabahuhan. Nanlumo talaga si Angelica sa pangyayaring iyon at labis din talaga siyang humingi ng patawad sa anak ng CEO na kanyang pinagbintangan na magnanakaw. Sinabi rin naman ng lalaking ito na matagal na daw niyang naririnig ang pangalan ni Angelica. Subalit sa hindi magandang paraan, dahil sa nangyari ay napatunayan niya na totoo ang mga bali-balita
na matalino siya at magaling sa kanyang trabaho. Ngunit hindi rin talaga maganda ang pag-uugali nito. Dagdag pa ng anak ng CEO na hindi naman daw nila kailangan ang ganoong klase ng empleyado dahil ang pagiging matalino nga daw at magaling sa trabaho ay madaling matutunan. Samantalang ang pagpapakatao nga daw at pagpapakita ng magandang ugali, ito nga daw ang wala si Angelica. Importante daw talaga ito, lalong-lalo na kung nagtatrabaho ka sa isang malaking kumpanya at kinakailangan mong makisama sa kapwa mo mga empleyado. Mas importante nga rin daw ang pagtutulungan kesa mang-apa ka ng ibang tao para paangatin lamang ang iyong sarili. Tinanggal na sa trabaho si Angelica. Bumalik na lamang daw siya kapag naayos na niya ang kanyang pag-uugali at pakikitungo sa ibang tao. Wala na ding nagawa si Angelica at doon na din niya na-realize ang kanyang mga pagkakamali. Malungkot talaga siya na umalis sa pinapangarap niyang kumpanya. Nakapasok na nga daw siya pero sinayang pa niya. Napagtanto rin niya Angelica na hindi sapat ang matalino ka lamang. Minsan nga daw ay mas importante talaga ang ugali, lalong-lalo na ang pakikipagkapwa-tao. Nagsilbi talaga itong malaking aral para sa kanya. Alam din naman daw niya na mas makakatulong ito para mas mapabuti pa ang kanyang sarili. Sa kwentong ito ay ipinapaalam sa atin na mas makakabuti talaga ang marami kang alam. Pero tandaan mo rin, sa kabila ng iyong mga nalalaman, wag na wag mong kakalimutan na maging mabuti tayo sa ating kapwa. Nang sa ganon, ay maging mabuti rin ang balik nito sa atin. Iwasan din natin ang basta manghusga ng ibang tao, lalong-lalo na kung hindi naman tayo sigurado sa ating mga sinasabi. Dahil baka sa huli ay pagsisihan lamang natin ito. At dito na po nagtatapos ang kwento ni Angelica.